Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Bagyong Ramil, inaasahang magdadala ng malalakas na pag-ulan sa Bicol Region. Sentro ng bagyo, posibleng maglandfall sa Northern Samar at Catanduanes. Mga residente sa mga bahaing lugar sa Bicol Region, pinalikas na dahil sa banta ng Bagyong Ramil. Dating House Speaker Martin Romualdez sasailalim sa medical procedure. Muling pagharap sa Independent Commission for Infrastructure, ipinagpaliban. At dating Pangulong Rodrigo Duterte, isasailalim sa medical exam para matukoy kung kakayanin pang humarap sa paglilitis ng International Criminal Court. Hindi sapat ang pagpapalit ng tao sa Department of Public Works and Highways o DPWH ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Si Leviste ang nagbunyag na may mga ugnayan sa contractor o may contractor mismo sa hanay ng grupo ni DPWH Secretary Vince Dizon. Kasunod dito ng revelasyon ng kongresista na nagresulta sa pagbibitiw sa pwesto ni DPWH Undersecretary Ari Perez. Ito ang balita. Naninindigan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa ilang dapat magawa sa Department of Public Works and Highways o DPWH para tuluyang makamit ang reforma sa kagawaran sa gitna ng matinding katiwalian. Sa gitna ito ng pagbibitiw sa pwesto ni DPWH Undersecretary Ari Perez na unang inakusahan ng kongresistang may kaugnayan umano sa mga kontratista batay sa mga impormasyong natatanggap nito. Pero giit ng mambabatas, hindi ang pagpapalit ng personalidad ang solusyon sa katiwalian dahil kung hindi anya aayusin ang sistema, baka ilipat lang ang korupsyon mula sa District Engineering Office papunta naman sa Central Office ng DPWH. I think it's unfair to take away from this that the solution is to replace a USEC. In the case of USEC Perez, he was appointed by Secretary Dizon, who knows him very well. And the secretary is, I'm sure, going to say he's accountable for anything done by the continuing members of his team. Ayon kay Congressman Leviste, para makamit ang tunay na reforma ay dapat isapubliko ni DPWH Secretary Vince Dizon ang halaga ng mga proyekto ng ahensya sa bawat congressional district sa ilalim ng 2026 national budget. Gayun din ay dapat ibaba sa 25% ang halaga ng mga proyekto ng ahensya para wala nang matira na inilalaan sa kickbacks. He can already act on disclosing information on the budget and lowering prices, and I think that would make a much bigger impact than more press cons and investigations by the DPWH Secretary. Sa kabila naman ng irrevocable resignation ni Ari Perez sa DPWH, magpapatuloy pa rin ang investigasyon sa mga opisyal na inaakusahang may link sa mga kontratista ayon kay DPWH Secretary Dizon. Pero binigyang diin ng kalihim na hindi maaaring nakabatay lamang sa haka-haka ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng katiwalian. Ang dapat ay laging basehan facts. Hindi hearsay, hindi kwento, hindi haka-haka, hindi rumor. Yun lang ang gusto kong sabihin. And ang pangalawa, transparency. Transparency. Tama naman si Congressman Leviste. Meron daw siyang narinig. Sinabi niya yon. No? Sinabi niya yung pangalan dahil meron daw siyang narinig na ganito at meron siyang mga nabasa ng nakaraan. Okay lang naman yun. Walang problema doon. And I welcome that. Kaya mabilis tayong umaksyon dito. Pero, ang pagdidetermine kung sino ang dapat managot ay hindi pwedeng base lang sa ganon. Paglilinaw din ni Dizon, karaniwan na ang pakikipag-usap ng DPWH sa mga contractor dahil ito ang mandato nito.
Gayunman, ibang usapan na kung may nanghihingi ng kickbacks o padula sa contractor at lumalabag sa mga panuntunan at batas. Nagbigay din ito ng katiyakan sa pagkakaroon ng transparency sa ahensya. Gayon din sa mga isinusulong na reforma ni Leviste gaya ng pagbaba ng halaga ng DPWH projects, pero humihingi ng panahon ng kalihim para mapag-aralan ang magiging epekto nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mananatiling nakadetine sa Senado si Pacifico Curly Discaya matapos na hindi pabura ng Pasay Regional Trial Court ang hiling na writ of habeas corpus na inihain ng nasabing contractor sa korte. Base sa naging desisyon ng korte, walang sapat na batayan para pagbigyan ng kahilingan ni Curly Discaya na makalaya mula sa kustodiya ng Senado. Muling binigyang diin ng Pasay RTC ang kapangyarihan ng Senado na mag-cite in contempt ng mga personalidad na kanilang iniimbestigahan in aid of legislation. Pag-aaralan naman ng kampo ng Diskaya ang kanilang susunod na hakbang matapos na hindi panigan ng korte ang kahilingan nilang kalayaan para kay Curly. May option po kami, dalawa. It's either we file an appeal which is within 48 hours, medyo gahulho kami sa oras yan. Or ang sabi ng korte, we should file a petition for certiorari kasi ang sabi niya sa decision is without prejudice to the filing of a petition for certiorari. Pinag-aaralan po naming mga abogado yan. So, malalaman po natin sa susunod na araw po. Naninindigan ang Department of Foreign Affairs sa kanilang tungkulin bilang ahensya pagdating sa pasaporte ng mga Pilipino. Ito'y matapos questionin ni Navotas District Representative Toby Chanco ang ahensya sa umano'y hindi pagkansela nito sa pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Hindi tama ang pagkaunawa. Ito ang iginiit ng Department of Foreign Affairs patungkol kay Navotas District Representative Toby Tiangco nang questionin ng mambabatas ang DFA sa hindi agad pagkansela sa pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang mga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Zaldico kung bakit hindi pwedeng kanselahin yung passport. Di ba dapat kansilahin nyo, tapos pabayaan yung abogado niyang questionin sa korte yung pagkansila? Sa pahayag na inilabas ng DFA kagabi, sinabi ng DFA na ang mga alegasyong ipinupukol ni Congressman Tiangco sa kanila ay patunay na hindi nito nauunawaan ang mga legal na pamantayan pagdating sa passport cancellation. Muling ipinaliwanag ng DFA na isa sa mga dahilan upang makansela ang bisa ng isang passport ay kung may utos ang korte at kung ang may-ari nito ay napatunayang nagkasala sa kasong kriminal o itinuturing na takas o fugitive sa batas. Dagdag pa ng DFA, ang prosesong ito ay may sinusunod na legal na pamantayan at hindi maaaring maimpluwensyahan ng anumang pansariling interes o politika. Ayon sa DFA, iginagalang nila ang due process at hindi maaaring baliwalain o baguhin na lamang ang batas at gawing basta-basta ang pagkakansela ng mga pasaporte. Payo ng ahensya sa mambabatas, kung may tunay itong mga ebidensya, sa korte dapat nito idulog ang kanyang argumento sa halip na maglabas ng walang basihang paratang. Ang paggalang sa batas ayon sa ahensya ay hindi lang dapat sa salita, kundi laging sa prinsipyo ng paglilingkod sa publiko. Sa kasalukuyan, nasa ibang bansa pa rin si Zaldico sa kabila ng mga panawagang umuwi ito ng Pilipinas upang dumalo sa mga pagdinig kaugnay ng flood control scandal. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Igigiit ng Senado sa Bicameral Conference Committee meeting na foreign-assisted projects lang ang nasaan program funds. Ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian, hindi rin nila papayagan ang pagsisingit ng bagong programa sa BICAM ng national budget. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr.
Tanggalin ang mga items sa unprogrammed appropriations maliban sa foreign assisted projects. Ito ang napag-usapan sa Senado ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance. Isa na anya sa tatanggalin ay ang Strengthening Assistance for Government Infrastructure Program o SAGIP na pinondohan ng 80 billion pesos. Pero noong Lunes, inaprubahan ng Kamara ang nasa 243 billion pesos na unprogrammed appropriations sa 2026 General Appropriations Bill o GAB. Naniniwala naman si Senador Gatchalian na kayang ilipat ang mga ito sa programmed appropriations. Ito ang mga inaasahan niyang re-resolbahin ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa Bicameral Conference Committee o BICAM. Yes, yun ang aming takbo ngayon. No? Of course, they will justify bakit kailangan, kami we will justify bakit wala. Tingnan natin yung justification natin. But sa amin, kasi ako, personally, I can prove na kayang saluhin yan ng program funds. Hindi na natin kailangan ng program. Tiniyak din ni Gatchalian ang live streaming o ang pagsasapubliko pagdating ng BICAM. Maaari rin anyang ipatupad dito kahit hindi pa naglalabas ng concurrent resolution ang panig ng Kamara para rito. Bagaman may technical working group na nagpupulong din, ipatutupad anya nila ang ground rules dito. Mayroon kaming mga technical meetings. I'll give you a very specific example. Di-discuss namin sa technical working groups. First, hindi kami papayag na may mga bagong programa na papasok sa BICAM. No? Yan, dapat very clear yan. Kahit na pwede, pero hindi kami papayag dyan. No? So, yan ang dapat very clear. So, pag-uusapan rin namin, for example, pag disagreeing provisions, ano ang dapat i-prioritize. Samantala, para kay Senador Win, hindi na dapat tapyasan pa ang budget ng Office of the Vice President. Well, kung ako tatanungin, and ito yung aking isipan, retain ang budget ng OVP, no? Hindi tatapyasan. Kasi ang increase is only 1.5%. So, ano pa tatapyasin natin sa 1.5%? No? So, in my opinion, has to be retained. Nakatakdang magtapos sa October 24 ang budget hearing ng Senado. Sa gayon anya ay lubos na masaya rin ang mga senador dahil mas may access na sila sa GAB di tulad dati na isang libro lang ang kanilang pinagbabasihan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa gitna ng isinasagawang budget hearing ng Senado para busisiin ang panukalang budget ng bansa sa 2026, inihayag ng chairman ng Senate Committee on Finance na may mga red flags sa nakaraang budget ng National Irrigation Administration o NIA. Nagbabalik si Asher Cadapan Jr. Natuklasan ng Senate Committee on Finance na may malaking pagtaas sa budget ng National Irrigation Administration o NIA noong 2024 at 2025. Isa ito sa nadiskubre ng Senado sa kanilang pagbusisi sa panukalang national budget sa susunod na taon. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, ipinagtataka niya kung bakit lump sum o buong pondo na lang ang nakalagay sa budget ng NIA. Ibig sabihin, hindi naka-line item ang mga ito kaya walang malinaw na detalye ang mga proyektong paglalaanan ng pondo. Kasi in the past few years, ang laki ng taas, diba? From 2 billion, nagiging 20 billion. Sa GAB, sir. Sa GAB, oo. GAB ng House, sir. GAB ng House, hindi dito sa Senate, GAB ng House. So, nakakapagtaka na ang tinataas, 20 billion ang additional. No? So, we need to analyze bakit ganun. Kaya tinatanong ko, is this in line with your master plan? Pero ang sagot naman, dahil El Nino raw or La Nina, so kailangan nagdagdag. So, hindi very clear para sa akin kung bakit ganong kataas ang idinagdag. So we need to study that carefully also. Sa budget hearing ng Senado noong Huwebes, dinipensahan ito ni NIA Planning and Programming Division Manager Patrick Rilon. Maybe po siguro po the best office to answer it is the Department of Budget and Management kasi po when we submit our budget proposal, talaga pong naka-line item katulad po nung under the sub-program of NIS, it's a restoration, repair. May ano naman po yan, sir. May mga breakdown naman yan, sir. Even on our budget proposal. Bunsod nito, inatasan ng Senado ang naturang ahensya na isumite ang line items ng kanilang hiling na budget na naka-lump sum. I told them yesterday, red flag yun. And aminado naman sila, prior to 2023 is naka-line item yan eh. No? So, nakakapagtaka after 2023 naging lump sum, no.
So, in the interest of transparency, mas maganda i-line item na yan. Plano rin ng senador na imbestigahan ang mga proyekto ng NIA kung natapos nga ba ang mga ito o pawang ghost projects lang din, habang pag-aaralan pa ng komite ang nakikita nitong pagtaas sa kasalukuyang panukalang pondo ng ahensya. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakipag-ugnayan na ang Department of Health sa Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa issue ng Super Health Center sa bansa. Nangako ang ICI na tutulungan nila ang DOH at inatasan ng kagawaran na tapusin at kumpletuhin ang pangangalap ng mga impormasyon hinggil sa nasabing health facilities. Ito ang balita ni Jed Neresina. Handang tulungan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang Department of Health sa ginagawa nitong pag-iimbestiga sa posibleng irregularidad sa konstruksyon ng mga super health centers sa bansa. Ayon kay Atty. Brian Kit Hosaka, Executive Director ng independent body, ibinahagi kahapon ng DOH ang kanilang mga natuklasan sa mga nasabing pasilidad. The Commission offered help, technical, if they need to in a way validate any of these projects, but they said, both of them said, both the DOH and DepEd, that they will first continue with their investigation, then they will get back to us after they've done so, no? And probably file a report or give a report to the ICI. Ngunit binigyang diin ni Atty. Hosaka na hindi nito maapektuhan ang kasalukuyan nilang ginagawang investigasyon sa flood control projects anomaly. Paliwanag niya, kailangan munang matapos ng DOH ang kanilang investigasyon at pangangalap ng mga impormasyon bago ito formal na isumite sa kanila. Kaya sa ngayon ay nakatuon ang atensyon ng ICI sa issue ng flood control projects. As I said, once we are fully capacitated, we will then look into this. But sa ngayon kasi wala pa naman silang nakokompletong investigasyon, hindi pa nga nila na-file yung kanilang report sa amin. So siguro pagka dumating na yung mga reports na yan and meron na kaming sufficient capacity to look into this matter, we will do so. Pero in the meantime, dun pa rin tayo. Yung pa rin yung game plan natin dun sa 421 ghost projects. Aminado si Atty. Hosaka na hindi madali ang trabaho ng ICI, lalo na't marami ang natuklasang ghost projects na kanilang tinitingnan. Ngunit tiniyak nito na determinado ang independent body na tapusin ang kanilang mandato upang mabigyan ng hustisya ang mga Pilipino sa mga nagawang pagnanakaw ng mga corrupt officials at individual. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ngayong araw ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na hindi matutuloy ang dapat sanang pangalawang pagharap ni dating House Speaker Martin Romualdez sa komisyon. Orihinal itong nakatakda sa darating na Miyerkules, October 22. Ngunit ayon sa ICI, nag-request ang mambabatas na ipagpaliban muna ang nasabing hearing dahil nakaschedule siyang sumailalim sa medical procedure. Walang ibang detalyeng ibinigay pa ang independent body kaugnay nito. Ngunit nauna na nilang tiniyak na maingat na susuriin at pag-aaralan ng komisyon ang mga dokumentong isinumite ni Representative Romualdez sa unang pagdinig. Ipinag-utos ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang pagsasailalim kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa medical examination. Layo nito na matukoy kung fit to stand trial o kaya pa ba ng dating Pangulo na humarap sa paglilitis. Nagtalaga na ang ICC ng mga eksperto na susuri kay Duterte, kabilang na ang forensic, psychiatry, neuropsychology, geriatric and behavioral neurology para sa independent examination. Ito ang magiging batayan ng korte sa kanilang legal assessment. At para masiguro ang impartiality, bawal munang makipag-usap sa prosecution at defense ang dating Pangulo. Nakatakdang isumite ng panel ang resulta ng kanilang pagsusuri sa October 31. Good news para sa mga motorista.
Malaki ang posibilidad na magpatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng oil industry players, maaaring bumaba ng 70 hanggang 90 centavos ang kada litro ng diesel, habang nasa 10 sentimos kada litro o posibleng walang maging paggalaw sa presyo ng gasolina. Samantala, 50 hanggang 70 centavos naman ang inaasahang rollback sa presyo ng kerosene. Ilan sa mga dahilan ng rollback ay ang oversupply ng langis sa world market. Dahil sa inaasahang lalo pang pagbigat ng trapiko sa Metro Manila habang papalapit ang holiday season, magpapatupad ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mas mahigpit na regulasyon sa batas trapiko. Kabilang dito ang extension sa oras ng deployment ng mga personnel ng MMDA at ang mas mahigpit na pagpapatupad sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito ang balita ni Mia Alonso. Ngayong bear month, sinahasahan na ang lalo pang pagbigat ng trapiko sa Metro Manila dahil sa papalapit na holiday season. Dahil dito, mas paiigtingin pa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito ay bahagi ng paghahanda ng ahensya sa holiday traffic rush kung saan inaasahang tataas ang bilang ng mga sasakyan sa mga langsangan sa Metro Manila. Kahapon, nakipagpulong ang ahensya sa iba't ibang sektor kung saan pinag-usapan ang mga ilalatag na traffic management plan gaya ng adjusted mall hours, suspension sa excavation activities at ang mga guidelines para sa mga promotional sales sa mga mall. And siguro kasama na rin mas mag-ihigpit siguro kami doon sa NCAP natin. Sa ngayon po, sa NAPA-flag, around 50% lang yung ating kino-confirm na huli or validated na huli. Siguro ngayong Christmas season, mag-higpit tayo ng konti para mas maging disiplinado po yung ating mga kababayan. Ayon sa MMDA, mas mahigpit nang nakabantay ang kanilang mga tauhan sa likod ng mga kamera ngayon para agad na matukoy ang mga lumalabag sa batas trapiko. Bukod sa NCAP, magpapakalat pa rin ng MMDA ng nasa mahigit 2,000 traffic law enforcers sa buong Metro Manila para magbantay. Yun lang po, kailangan namin i-extend po yung kanilang oras hanggang 12 midnight. Samantala, nagpaalala naman si Chairman Artes sa mga contractor at utility companies na sumunod sa napag-usapan. Babala ng MMDA, papatawan ng 50,000 pesos na multa ang mga ito sa unang paglabag pa lamang. We will be very, very strict. Alam niyo naman po yan, nagpe-penalize din po tayo. So, i-impose po namin to strictly. So, sana po mag-cooperate po tayo. Humihiling naman ng MMDA ng 2 linggo para sa information dissemination bago ang formal na implementasyon ng ilang mga adjustment, gaya sa suspensyon ng excavation activities. Giit ng ahensya, mahalagang maipaunawa muna sa publiko ang mga panuntunan at proseso ng programa upang maiwasan ang pagkalito at matiyak ang maayos na pagsunod ng mga motorista. Samantala, sa November 17 ay sisimula na ring ipatupad ang adjusted mall hours sa Metro Manila kung saan magbubukas ang mga malls ng 11 a.m. at magsasara ng alas 11 ng gabi. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakipagpulong si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak kasama ang 10 Filipino seafarers na ligtas na nakauwi ng Pilipinas matapos ang nangyaring pambobomba sa barko ng MV Minerva Grad sa Gulf of Aden noong September 29. Layo ng naturang pag-uusap na masiguro ang pagpapaabot ng tulong sa mga marino, gayon din ang posibleng pagpapanagot sa kanilang manning agency. Ibinahagi ng mga seafarer ang kanilang naging karanasan sa insidente, gayon din ang kanilang pangamba sa posibleng paglabag ng kanilang manning agency sa umiiral na deployment at cross-sailing regulations, kung saan ipinagbabawal ang pagpapasampa ng mga seafarers sa mga barkong dumaraan sa warlike o high-risk maritime zones. Tiniyak naman ng DMW na iimbestigahan nila ito at sinigurong papanagutin ang manning agency kapag napatunayan ang kapabayaan. Bukod dito, pinagkalooban din ng DMW ng tulong pinansyal ang 10 marino.
Naaresto ng mga operatiba ng Bureau of Immigration sa Mindanao ang isang Chinese national na nagpapanggap umanong Pilipino. Ayon sa Bureau of Immigration, nadakip noong nakaraang October 9 si John Ting Chen alias Kenneth Tan, 47 anyos sa Butuan City. Isinagawa ang operasyon sa pakikipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, Butuan Police at iba pang intelligence forces. Napag-alaman na mayroong driver's license ang dayuhan at PSA birth certificate gamit ang Filipino identity na kalaunan ay inamin itong ginamit niya para sa kanyang business registration at bank transactions na malinaw na paglabag sa Philippine immigration law. Sa ngayon ay nakadetena na sa immigration facility sa Davao si Chen at nahaharap sa deportation. Umabot na sa 179 ang naitalang bilang ng mga mamahayag na pinaslang simula noong 1986. Subalit base sa investigasyon ng Presidential Task Force on Media Security, hindi lahat ng naturang pagpaslang ay work-related. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sa kasalukuyan po yung Presidential Task Force on Media Security ay gumagawa ng consultations with various media organizations at kahit yung mga individual na mga journalists para malaman natin kung ano yung estado ng media dito sa ating bansa, malalaman natin kung ano yung mga pangangailangan at mga challenges na kinakaharap ng media. Ang Pilipinas ang ikapito sa pinakadelikadong bansa sa mga mamamahayag base sa ulat ng Committee to Protect Journalists Global Impunity Index noong 2022. Ito'y bunsod ng naitalang 199 na pagpaslang sa mga miyembro ng media simula 1986. Subalit ayon kay Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS Director, Undersecretary Jose Torres Jr., hindi lahat ng naturang kaso ng pagpaslang ay work-related o may kaugnayan sa trabaho. Sa naitalang 199 cases, 75 lamang ang napaslang na may kaugnayan sa kanilang trabaho. Nasa 73 ang hindi work-related, 12 ang walang record habang ang iba naman ay patuloy pang iniimbestigahan. Doon po sa mga not work-related cases ng media killings, marami po doon ang family issues. Marami po tayong nakita na mga away sa lupa, merong mga conflict among the family members, meron din pong mga away sa mga magkakaibigan, merong mga issues na hindi po related talaga doon sa exercise ng press freedom at saka freedom of expression. Sinabi pa ni Yusek Torres na patuloy ang ginagawa nilang konsultasyon sa mga mamahayag bilang pagpapalakas ng media security. Sa katunayan, binibisita ng PTFOMS ang mga media office sa bansa upang malaman ang sitwasyon ng mga mamamahayag. Unang binisita ng PTFOMS ang Kamanaba Press Club. Sinunda ng NCRPO Press Club, QCPD Press Club sa Kamuning at noong Webes lamang ay ang PNP Press Corps sa Campo Crame. Gusto rin po kasi nating ipagpatuloy yung tunay na pagdepensa ng kalayaan na pamamahayag, yung pagsusulong ng press freedom dito sa ating bansa. At napakaganda naman po yung ating sitwasyon ngayon, kahit man meron pang mga challenges, pero patuloy po yung pag-exercise natin ng kalayaan na pamamahayag na makikita naman at nakikita nating lahat. Sinabi ni Yusek Torres na base sa isinasagawa niyang consultation, mayroon pa ring mga mamamahayag na nakararanas ng online bullying, harassment at maging banta sa buhay. Doon sa online platform, doon sa digital platform, maraming mga misinformation, disinformation at mga threats na natatanggap yung mga kasamahan natin sa media. Kaya tayo naman sa PTFOMS ay inimbestigahan natin to kasama ang pulisya, kasama ang National Bureau of Investigation at iba't ibang mga otoridad at mga sanggunian ng ating pamahalaan upang tingnan at i-address yung mga threats against the media. Kaya naman, patuloy din ang ginagawa ng PTFOMS na pakikipag-ugnayan sa PNP Vanguard para sa seguridad ng mga mamamahayag. Paalala ng PTFOMS sa mga media, maging responsable sa mga ibinabalita at agad na makipag-ugnayan sa kanila kung nakatatanggap na ng banta sa buhay. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nag-utos na ng mandatory evacuation si Kamalig Albay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. sa mga residenteng nasa mga lugar na prone sa pagbaha, landslide at lahar flow. Ang direktiba ay bilang paghahanda sa posibleng impact ng pananalasa ng bagyo. Partikular na inabisuhan ng alkalde ang mga naninirahan sa mga bahay na gawa sa light materials. Nananatili sa ilalim ng wind signal number 1 ang buong lalawigan ng Albay. Sa paglapit ng bagyong Ramil sa Kabikolan, ilan sa mga munisipalidad doon ang nagsagawa na ng preemptive at mandatory evacuation. Mula sa Masbate, makibalita tayo kay Ryan Salatandol, live. Ryan, kumusta ang lagay ng panahon dyan at sa anong mga lugar sa Bicol ang nagpatupad na ng evacuation dahil sa banta ng bagyong Ramil? Yes, Rosalie, magandang tanghali. Dito sa Masbate ay hindi pa naman nararanasan itong mga pag-ulan. Ngunit sa mga probinsya ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte ay nararanasan ang mga bahagyang pag-ulan. Kaya naman nagpatupad na ng preemptive evacuation ng ilang mga bayan sa probinsya ng Albay at Camarines Sur at evacuation din sa probinsya ng Catanduanes. Rosalie, nag-umpisa na ang isinasagawang mga preemptive evacuation ng mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng Albay simula kaninang umaga. Naghahakot na ng mga tao gamit ang mga sasakyan ng local government units sa lalawigan. Sa Daraga Albay, madilim pa ay nagpatupad na ng preemptive evacuation sa barangay Malubago, Matnog at Budiaw. Sa bayan ng Piudora naman, nasa evacuation center ng barangay Karatagan ang mga residenteng nasa flood-prone areas at creekside tulad ng sitio Lagaan na malapit sa Panganiran River at Barangay Banawan. May mga nagtayo na din ng mga tent para pansamantalang matuluyan ng mga evacuee. Tumutulong na rin sa paglikas ang MDRRMO, BFP at LGU ng Ginubatan Albay sa Barangay Maninila dahil sa pangamba ng lahar flow na nagmumula sa Bulkang Mayon. Kabilang din sa paghahanda ng suspensyon ng lahat ng pasok sa lahat ng antas ng paaralan at pampublikong trabaho sa buong Bicol Region. Ito ay upang masiguro ang kaligtasan ng mga kabataang mag-aaral at mga nagtatrabaho sa LGU. Bukod dito, ang mga essential workers na magsisilbi sa health, public safety, rescue operation at iba pa. Samantala, kansilado pa rin ang mga biyahe ng mga sasakyang pangdagat sa rehiyon until prior notice ng Philippine Coast Guard Bicol. Cancelled na din ang mga flights sa CAAP Region 5 sa Bicol International Airport, Naga Airport, Virac at Masbate Airport at pinapayuhan ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga airline para sa rebooking. Nagsasagawa na din ng forced evacuation ang mga tauhan ng Philippine National Police o PNP Baras, katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard at Municipal Social Welfare and Development Office sa mga barangay na tinatayang maapektuhan ng bagyong Ramil sa Catanduanes. Nasa red alert status din ang Catanduanes Provincial Emergency Operations Center bilang bahagi ng mas pinaigting na paghahanda sa posibleng maging epekto ng bagyong Ramil. Tiniyak din ng PDRRMO na handa na ang mga response team, lalo na ang sapat na kagamitan at kaalaman para sa agarang pagresponde. Kaugnay nito, nagsasagawa din ng inspeksyon sa Virac Public Market ang market operations upang matiyak na walang mananamantala sa presyo ng mga bilihin sa pamilihan. At yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Rosalie. O Ryan, meron bang impormasyon ng mga otoridad kung kailan magsisimulang maramdaman yung epekto nitong bagyong Ramil dyan sa inyong probinsya? Rosalie, ayon sa impormasyon, ngayong hapon ay bahagyang mararamdaman na itong epekto ng bagyong Ramil dito sa mga probinsyang sakop ng Bicol Region. Kaya naman pinaghahanda na ang mga LGUs at yung mga residente na mga nasa flood prone, lalo na yung mga nasa lahar prone area sa bayan ng Ginubatan Albay. Alright, maraming salamat Ryan Salatandol, nag-ulat ng live mula sa Masbate City. Nakatas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang lugar sa bansa dahil sa bagyong Ramil. Ayon sa Pag-asa, inaasahan itong maglandfall mamayang hapon sa Northern Samar. Ang iba pang detalye ihahatid ni Leanne Loreto, weather specialist ng DOST Pag-asa.
Sa ngayon nga po mapapansin natin yung sentro nitong si Bagyong Ramil ay napakalapit na nga po sa northeasternmost portion nitong Northern Samar, kaya tumataas na nga po yung tsansa na magkaroon po ito ng landfall scenario dito sa may Northern Samar. Kanina nga pong alas 10 ng umaga, huli po nating namataan ang sentro nitong Bagyong Ramil sa layong sa coastal waters po ng Palapag, Northern Samar, at bahagya nga pong mas nag-i-intensify yung kanyang maximum sustained winds. Kanina 65 kilometers per hour po ito, ngayon ay nasa 75 kilometers per hour na po yung mga taglay na hangin nitong si Bagyong Ramil. Posible pa rin po yung mga pagbugso na abot sa 90 kilometers per hour. At ngayon kumikilos po ito pa west-southwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Kaya yun nga po, may tsansa na maglandfall po ito sa may Northern Samar area. At kung mapapansin nga po natin, malawak po yung sakop ng mga kaulapan nitong si Bagyong Ramil. Kaya ay yung mga malalakas na hangin po nitong Bagyong Ramil ay concentrated po sa may northern periphery nitong bagyo. Ngunit mapapansin natin meron pa rin pong mga dalang kaulapan itong si Bagyong Ramil kahit wala po masyadong malalakas na hangin dito po sa malaking bahagi ng Visayas. Kaya meron po tayong mga nakataas po na weather advisory po sa mga lugar po na yan. Tingnan po muna natin yung forecast track and intensity nitong si Bagyong Ramil. Kagaya po ng sinabi ko kanina, ito pong bilog na yellow, ito po yung mga areas na makakaranas ng mas malalakas pa sa 39 kilometers per hour na mga hangin. So sila po yung mga nasa wind signal, at kung tumaas naman po yung yellow circle, yun naman po yung mga nasa wind signal number 1. So simulan po muna natin ngayon, mataas na nga po yung tsansa na maglandfall po ito sa may Northern Samar area. So this noon hanggang early afternoon po yan. At mag-west-northwestward po ito, tumataas na din po yung tsansa na maglandfall po ito sa may Albay or sa may Sorsogon area ngayong hapon. At sa nakikita nga po natin, posible din po ito maglandfall sa may Catanduanes area. Pag landfall po nito ay babagtasin pa rin po nito ang west-northwestward movement, kaya't maaari pa rin po ito maglandfall sa ibang bahagi naman po o ibang isla naman ng Camarines Norte o Camarines Sur. Sa nakikita nga po natin, bukas naman po ng umaga ay maaari po itong mag-close approach o maglandfall din dito sa may Polillo Islands naman o ibang bahagi ng Aurora o Quezon. At nakikita natin na tropical storm category pa rin naman po ito pag landfall dito sa may Aurora o Quezon area, ngunit hindi natin ni-rule out o hindi natin inaalis yung posibilidad na mas mag-intensify pa ito bilang isang severe tropical storm category. At nakikita natin kung mag-landfall na ito either po sa may Aurora o Quezon area, ay babagtasin nito ang mountainous regions po dito sa may Northern Luzon, maging po sa may Cordilleras at dito naman sa may Ilocos Norte. At nakikita nga po natin by Sunday naman po or bukas po ng gabi ay lalabas na po ito ng ating Luzon landmass, at sa Lunes naman ng umaga ay makakalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit i-emphasize ko lang po itong ating cone of uncertainty, posible pa po kasi yung track nitong Bagyong Ramil ay mag-southward or mag-northward shift pa rin. Kaya para po sa mga nasa loob pa ng ating cone of uncertainty ay inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan dyan na maghanda pa rin kahit hindi po sila yung direct hit ng sentro nitong si Bagyong Ramil. At nakikita natin kung makalabas na ito ng ating PAR ay mas tumataas naman yung tsansa na mag-intensify ito bilang isang severe tropical storm, at dadaus-dos naman dahil po sa high pressure area dito sa may Siberia, dadaus-dos po ito o magsa-southward shift po ito patungo naman sa may Vietnam.
Ito naman po yung mga nakataas na wind signal ngayong araw. So wind signal number 2 po, yun po yung makakaranas ng 62 to 88 kilometers per hour na mga hangin. Dito po yan sa may northern portion ng Aurora at pati na rin po sa may Polillo Islands, Camarines Norte, Catanduanes, pati na rin po sa may northeastern portion ng Camarines Sur. Posible nga po ngayon wala pa po tayong nararanasan ng mga malalakas na hangin dahil ang wind signal po ay ine-expect po natin na makaranas po tayo ng ganyang malakas na hangin in 24 hours. Wind signal number 1 naman po ang nakataas dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon. So, kabuuan po ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pati na rin po sa may Cagayan Valley ay nakataas na ang wind signal number 1. Aside po doon, nakataas din po ang wind signal number 1 sa nalalabing bahagi naman ng Aurora, pati na rin po dito sa may Quezon Province, sa may Nueva Vizcaya, sa Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac at sa may Pangasinan. At aside po doon, dito rin po no sa may Camarines Sur, Albay, Burias at Icao Islands, pati na rin po Sorsogon down towards Northern Samar, pati na rin sa may Eastern Samar. At yun nga po nasa wind signal number 1, sila naman po yung makakaranas ng mga hangin na posibleng umabot hanggang 61 kilometers per hour. So, wind signal number 1, possible may minimal to minor threat na po yan sa ating mga kaarian or dun po sa mga tao na nandun. At yung wind signal number 2 naman po, yun po yung mga hangin na posible na pong makatumba ng mga banana po na mga puno. Dalawang magkahiwalay na aksidente sa motorsiklo ang sinaklolohan ng UNTV News and Rescue sa lalawigan ng Sorsogon at sa Tagum City. Ito ang balita ni Resty Gosmo. Sa Sorsogon City, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang 21 anyos na rider na sugatan sa isang aksidente sa Bulan, Sorsogon pasado alas 12 ng madaling araw nitong October 17. Pauwi na ang rider mula sa Bulan Port kung saan siya nagtatrabaho nang may biglang tumawid na aso sa kalsada, dahilan upang mabangga niya ito at sumimplang ang minamaneho nitong motorsiklo. Nagtamo ito ng mga gasgas sa katawan na kaagad namang nilapatan ng paunang lunas ng team. 130-90. Matapos bigyan ng first aid ay dinala na ito sa Bulan Medcare Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Sa Tagum City, banggaan ng dalawang motorsiklo ang inendorso ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa UNTV News and Rescue Team mag-aalas 11 ng gabi, October 16. Ayon sa CDRRMO, nasa police station na ang biktima ng aksidente. Agad na pinuntahan ng team ang police station sa Tipas, Barangay East, Tagum City, kung saan nadatnan nito ang 15 anyos na pasyente na may galos sa kanang bahagi ng braso at kamay habang namimilipit sa sakit. Ayon sa rider, bumangga siya sa isa pang motorsiklo nang iwasan niya ang isang lalaking patawid sa kalsada. Agad nagsagawa ng assessment ang team at nilapatan ito ng pangunang lunas bago dinala sa Dacao Regional Medical Center. Walang lisensya at walang suot na helmet ang menor de edad. Samantala, ang kabanggaan naman nito ay nagtamo ng gasgas sa kamay na nilapatan din ang paunang lunas ng grupo. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV na hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Resty Gosmo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdeklara ng state of emergency ang Los Angeles County kasunod ng utos ng federal government na i-raid ang tahanan ng lahat ng illegal immigrants sa bansa. Alinsunod ito sa mas pinahigpit na polisiya ni US President Donald Trump laban sa mga undocumented immigrants doon. Gagamitin ng LA County ang emergency fund nito upang tulungan ang mga apektadong dayuhan na napipigilang makapasok sa kanilang trabaho sa takot na ma-raid ng federal agents ang kanilang bahay. Ang Los Angeles ang isa sa may pinakamalaking populasyon ng immigrants sa Estados Unidos.
Bigo si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na makuha ang suporta ng Estados Unidos sa hiling nitong long-range missiles. Sa kanyang pakikipagpulong kay US President Donald Trump, inilatag ni Zelensky ang alok nitong supply ng drone sa Estados Unidos kapalit ng Tomahawk missiles na magagamit laban sa Russia. Ngunit ayon kay Trump, kung magkakaroon ng Tomahawk mission ang Ukraine, ay lalo lang lalala ang giyera at mas maraming tao ang mga nganib ang buhay. Bukod dito, ayon kay Trump, ay kailangan din nila ang nasabing mga armas. We're not losing people, we're not spending money, we're getting paid for the ammunition and missiles and everything else that we're sending to the European Union, but to NATO. That's not what we're in this for. We're in it to save thousands of lives every week. Ayon sa US President, ang pinakasolusyon lamang at dapat gawin ay magkasundo na sina Zelensky at Russian President Vladimir Putin upang matapos na ang giyera alang-alang sa mga naapektuhang sibilyan. Nagdesisyon si Prince Andrew ng Britanya na bitawan ang kanyang titulo bilang Duke of York, kasunod ng mga kritisismo. Si Prince Andrew ay ang nakababatang kapatid ni King Charles at ikalawang anak ng yumaong si Queen Elizabeth II. Ilang taon nang binabatiko si Prince Andrew dahil sa kanyang ugnayan sa kilalang US sex offender na si Jeffrey Epstein, bagay na mariin itong itinatanggi. Bukod dito, isang court ruling ang lumabas nitong nagdaang taon ang nagsabing naniniwala ang British government na isa sa business associates ng prinsipe ay isang Chinese spy. Ayon kay Prince Andrew, matagal na niyang itinigil ang kanyang pakikipagtransaksyon sa nasabing negosyante. Balikan naman natin ang malaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. 6.793 trillion pesos na national budget para sa 2026 pasado na sa Kamara. The budget for fiscal year 2026 will contain the highest budget education in history. With the 56.6 billion pesos added by the House of Representatives, the total budget for the education sector will be 1.28 trillion pesos, the highest ever in the history of our country. Hindi sapat ang suporta sa ating kabataan, lalo na sa gitna ng lumalalang krisis sa edukasyon. Ayon mismo sa DepEd, kulang tayo ng 165,000 classrooms. Ngunit sa 2026 budget, at most 25,000 classrooms lang ang maaaring maitayo sa susunod na taon. Modular box houses gagamitin bilang temporary shelter ng mga naapektuhan ng malalakas na lindol. Damage assessment sa pinsalang tinamo ng Davao Oriental kailangan muna bago maglabas ng pondo para sa rehabilitasyon ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We have the tent cities, but we will change the tent cities into the modular shelters that we have found to be mas matibay, mas komportable, para kahit na medyo matagalan. Kasi yung infrastructure, pagka i-rehabilitate at saka rebuild, matagal ng kaunti yan eh. So, we will have to find a place na maganda naman ng kanilang lagay. Testimonya ng mga diskaya hindi kailangan para makapagsampa ng reklamo laban sa mga sangkot sa flood control projects ayon sa Department of Justice. Po kailangan na hintayin hanggang sila po ay handang magbigay ng kanilang salaysay o yung sinasabi ng kanilang abogado na they will tell all. Bilihan ng mga pekeng green plate, tukoy na ng PNP Highway Patrol Group. Mga kababayan, this is the third time na I will give you caution about the sporting of green plates na hindi naman po kayo hybrid o electric powered motor vehicles. Ang green plate po ay para sa HEV lamang. Itong naipakita dito ay hindi siya HEV. So mangyaring bumalik na kayo sa mga plaka nyong totoo to avoid inconvenience on the highways and on the streets.
Mga personalidad na ipinatatawag ng Independent Commission for Infrastructure, kabilang na si dating Congressman Saldico, dapat nang humarap, ayon kay former House Speaker Martin Romualdez. Any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. 5 kaso ng ghost flood control projects sa Bulacan na i-refer na ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman. Evaluation sa mga kaso hindi tatagal ng mahigit 10 araw ayon kay Ombudsman Boying Remulla. There are 5 cases which are being turned over now to the Office of the Ombudsman involving officials from the district office and the contractors who are involved. Pork barrel system nananatili pa rin sa 2026 National Budget Bill ayon sa mga miyembro ng House Minority. Habang may pork barrel system, nandyan ang corruption. Ang panawagan pa rin po natin, abolish the pork barrel system. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na walang palakasan system sa farm-to-market road projects. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang, nakikiusap lang, o lagyan ko yung farm-to-market road dito. Pag medyo kaibigan, pag medyo kapartido, sige, approve. Walang plano. Kung minsan kung saan napupuntang farm-to-market road na hindi naman nakakatulong sa ating mga magsasaka. Philippine National Police may persons of interest na sa pinaslang na NIA whistleblower. 100,000 piso, pabuyang inaalok sa sinumang makapagtuturo sa salarin. Maganda dito, meron tayong mga persons of interest na tinitingnan and we are confident that at the soonest possible time, we will resolve this case. Trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte bumaba ayon sa SWS survey. Mag-asawang Curly at Sara Diskaya hindi na makikipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure. Pero ICI, sinabing hindi nito apektado ang kanilang investigasyon. The spouses Diskaya appeared before the commission, and upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Paglalabas ng panuntunan sa pagsasapubliko ng SALN ng mga kongresista ay pinanawagan ng liderato ng Kamara. Pero we would want the House to be able to enact their own policy para hindi lang ho ito pagsasarili ng mga disclosures po ng paisa-isa ng mga kinatalan. Nasa halos 300 mga non-operational na ospital at health centers na nadiskubre ng Department of Health isusumite sa Independent Commission for Infrastructure. So ito ay isasubmit natin sa ICI kasi nga nag-create na ang ating presidente ng Infrastructure Commission. Meron na rin tayong invitation sa ICI at magsasubmit ako ng mga kasi nasabi ko na to sa Kongreso na nag-iimbestiga ako ng mga ganitong napondohan pero hindi operational. Vice President Sara Duterte naniniwalang gagawan siya ng kwento upang maidawit sa anomalya sa flood control projects. Vice Presidente, iginiit na hindi maaaring gawing state witness si dating House Speaker Martin Romualdez na siya umanong principal sa krimen. Sa tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Senator Bongo, itinangging may kinalaman siya sa isyu ng maanumalyang flood control projects. Tila paglilihis ng usapin sa tunay na may kasalanan, binatikos ng senador. I welcome any investigation. Let the facts speak for themselves. Wala po akong itinatago. Wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya.
Batangas 1st District Representative Leandro Leviste hinamon si DPWH Secretary Vince Dizon na isa publiko ang posibleng koneksyon nito at iba pang DPWH officials sa contractors. Wouldn't want to say that I'm accusing, but that I am asking him to disclose and be transparent on whatever connections he or members of his team might have. Secretary Vince Dizon naniniwalang walang contractors sa mga appointed secretary ng DPWH. Mga opisyal ng ahensya na mapatutunayang may koneksyon sa contractors handang kasuhan at tanggalin ng kalihim. Sa pagkakaalam ko, no, dito sa mga undersecretaries, no, na ating inaya, no, at hindi madaling mag-aya ng undersecretary sa DPWH sa panahon ito, wala sa kanilang kontraktor. Yun ang aking pagkakaalam. Nasa 5 bilyong pisong halaga ng mga ari-arian posibleng mabawi mula sa mga naka-freeze na bank accounts ayon sa Independent Commission for Infrastructure. Technical Working Group na tututok sa asset recovery bubuuin. What I can share with you is a rough estimate according to AMLC that the amount of frozen accounts would be roughly around 5 billion, comprising of around 2,800 accounts. Pagbabantay sa flood control projects, mas tututukan ng pamahalaan sa ilalim ng Digital Information for Monitoring and Evaluation o Project DIME ayon sa Budget Department. Ito po ay gagamitan ng mga satellite at mga drones para mag-Google Maps po ito at ma-geotag yung mga proyekto. Phase by phase po natin ito gagawin pero na-launch na po natin ang monitoring for flood control. Kredibilidad ng Independent Commission for Infrastructure hindi dapat questionin ayon kay Congressman Toby Tiangco. You cannot question their integrity. It's beyond question. Adjusted mall hours at suspensyon ng road repairs kasama sa muling ipatutupad ng MMDA sa paparating na holiday season. Every year naman po ginagawa rin natin ito. Tulong niyo na po ito sa ating mga kababayan at sa pamahalaan na medyo makabawas tayo. Huwag na tayo makadagdag sa pagbigat ng daloy ng traffic. At panibagong ethics complaints laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, kinokonsiderang ihain ng Lakas si MD. The membership of Lakas are seriously contemplating on filing an ethics complaint. Kasi medyo yung accusations na ganon, allegations na ganon, it already abused his privilege of being a member of the House. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit 44:8 na nagsasabi, "Sa Diyos ay naghahambog kami buong araw at magpapasalamat kami sa iyong pangalan magpakailanman." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.